لله الحمد لله الذي جعلنا من الفائزين والقاعدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mga magulang na ginagalang sa Islam, una sa lahat ay purihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng papuri ay pinagmamayarihan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong mga tao dito sa dunia, lahat tayo ay nagnanais ng kabutihan. Mayaman ka man, mahirap ka man, mataas man ang posisyon mo, o simpleng tao ka lang, lahat tayo ay nangangailangan ng kabutihan. At ang pinakamabuti dito sa balat ng lupa ay yung mga taong pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para intindihin ang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ang sino mang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng maraming khair, maraming gantimpala o maraming kabutihan, ay para intindi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang relihiyon, ang kanyang agama. Itong pag-intindi sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahalagang bagay dahil ito yung palatandaan na tayo ay ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo ay nasa kalagayan naghahanap ng kabutihan, ay marapat lamang na meron tayong dadaan ng paraan nang sa ganon ay tayo ay makakakamit ng mga mabubuting gawain higit dito sa dunya at ang malaki dun sa akhirat. So itong kabutihan na ating tinatahak ngayon, na ating ninanais ngayon, ang mga ulama ay naglagay ng daan. Ang mga ulama ay naglagay ng daan nang sa ganon tayong mga naghahanap ng kabutihan ay maisaayos ang ating pamamaraan. Sabi ni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Ayyuhal Walad, bilang nagsasaliksik ng kabutihan dito sa dunya, obligasyon ng taong yun, obligasyon ng taong yun ang mga bagay na sumusunod. Una, sabi ng Imam Al-Ghazali rahimahullah, wajib, obligado sa kanya ang i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Ang unang obligado sa kanya ay ang magkaroon siya ng madalisay at malinis at tamang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
tamang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang walang dungis ng mga inimbentong paniniwala na inuugnay doon sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa napakaraming mga paraan, paniniwala na lumabas sa mga panahon natin ngayon, na nagkiklaim na sila yung nasa tuwid na landas, at ang iba sa kanila ay nagsasabing ligaw ang hindi nila kaanib sa kanilang pamamaraan. Ngunit nagkaisa tayong lahat na ang tamang paniniwala para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano yung paniniwala na daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba kiram ajma'in. Paniniwalang dalisay na daladala ng Propeta at mga sahaba niya, at yun ang tinawag ng mga ulama na Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mga taong bumuhay ng sunnah at mga tao na sa Jama'ah. At sila yung mga taong sumunod sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung sunnah sa paniniwala, yung sunnah sa gawain, at yung sunnah sa mga amal ibadat. At doon nagkaisa ang mga ulama na ang nasa paniniwala tama na dapat na tinatahak natin ang mga salikun, mga tao sumasaliksik ng kabutihan tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay matahak natin ang pamamaraan ng paniniwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Sa madaling sabi, ang paniniwala na napagkaisahan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So sa panahon natin ngayon, napakaraming claim. Maraming claim ngayong panahon na nagsasabing kami ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. May mga nagsasabing kami ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pati ang ilan sa mga Shia na nagkiklaim din na sila ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At ang lahat ng claim ay just a claim. Ito ay mananatiling claim maliban sa mayroong patunay na nagpapatunay na yung claim mo ay totoo. Kaya Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Ittihad Sadat al-Muttaqin, syarah ng Ihya Ulumuddin, na sinasabi na idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jama'ah fal murad bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kapag binanggit, sabi ng Imam Az-Zabidi sa ibang pagkakabigkas ng ulama, Zubaydi, ang Imam Az-Zabidi rahimahullah, kanyang sinabi na kapag binigkas na mention, nabigkas ang term na Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang maksud sa term na yun ay ang mga ulama, ang ummat, ang mga kamusliman na sumunod sa madrasa, sa manhaj, sa method na iginuhit ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari at ginuhit ni Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kaya sabi ni al-Muhaqqiq, al-Allama, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, isa sa malaking ulama ng madhab Syafi'i, pangalawang muharrir ng madhab natin al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sa kanyang kitab na Az-Zawajir an Ittiraf al-Kabair, tungkol sa pagkaroon ng tunay na paghawak sa sunnah at
pag-iwan sa mga bid'a, doon nagbigay siya ng definition na ang sunna ay yung taong, o di kaya yung paniniwala na alinsunod sa ginuhit ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari at ni Imam Abu Mansur al-Maturidi at ang mga tagasunod sa kanilang dalawa. Tagasunod sa kanilang dalawa. At ang mga sumusuway doon, sila yung mga taong ahlul bid'ah. Mga taong sumusuway sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, mayroon tayong idea. Kapag tayo ay sasaliksik ng kabutihan, ang unang-una natin kabutihan sa paniniwala, ang unang-una nating hahanapin ay ang paniniwalang daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, at doon lalabas ang resulta ng ang hahanapin natin Ahlus Sunnah wal Jamaah. So ngayon, pag Ahlus Sunnah wal Jamaah, doon tayo magsasaliksik sa tunay na nagpatindig at nag-defend ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang iba yung dalawang imam rahimahullah ta'ala alayhi. La yakunu fihi bid'atun. Bakit natin magkaroon ng matiwasay at madalisay, malinis na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala para walang maging mansa ng mga makabagong inventong paniniwala na iniugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwalang kiniklaim na ito ay paniniwala sa Allah, ngunit ito ay salungat sa anumang tunay na paniniwala na daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga ngayong panahon, hindi lamang sa loob ng ating relihiyon, kundi kahit sa labas ng ating relihiyon, kagaya ng mga non-Muslims halimbawa, bagamat sila ay nag-imbento ng paniniwala, at ang paniniwalang ngayon na dapat na iniiwasan ng isang Muslim, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, na maraming nag-claim ng mga tao inaangkot ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi dapat maging katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dapat na magiging unang priority ng isang tao sa paghanap niya ng kaalaman. Bakit? Dahil ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang awwalul wajibat. Sabi ni Imam Al-Laqami rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Jawharatut Tauhid, wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib. Wajib na gawin mo o ikaw na mukallaf, ikaw na taong inutusan ng Allah Ta'ala na isagawa ang mga wajibat, mga ipinag-uutos ng Allah, na tunay na ang pinakaunang wajib, pinakaunang ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim ka man o hindi Muslim, kapag umabot ka sa tamang edad, ikaw ay naging balig, meron kang paningin, meron kang pandinig, meron kang panlasa, meron kang pakiramdam, meron kang pang-amoy, nasa tamang edad, naabutan mo ang Islam, ang pinakaunang wajib sa ganong klaseng tao, ma'rifatun wa fi khulfun muntasib. Sabi ni Imam Al-Laqami rahimahullah ta'ala na ang pinakaunang wajib ay ang ma'rifah, ang pagkilanlan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah. Kaya ang Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Sahih Al-Bukhari, doon sa kanyang title sa isang chapter ng Sahih Al-Bukhari, Al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla
So nagpapatunay na si Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ay isa sa naninindigan na ang pinakaunang wajib para sa mga mukallafun, mga taong umabot sa tamang edad. Ang pinakaunang dapat niyang alamin ay ang ma'rifatullah. Anong dalil na si Imam Al-Bukhari yun ang kanyang paniniwala? Dahil sa kanyang dinalang ayat pagkatapos niyang bigkasin ang title ng chapter na yun. Al-ilmu qabla al-amal, sinabi niya, liqawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dahil sa salita ng Allah Ta'ala, sa firman ng Allah Ta'ala, alamin mo, fa'lam, magkaroon ka ng ilm, magkaroon ka ng pagkinanlan, magkaroon ka ng knowledge. Utos sa atin ng Allah Ta'ala. So ngayon, ang ilm ay bagay na hindi physically. Hindi siya physical. At ang ilm ay bigay ng Allah Ta'ala. Ibibigay ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ng mga ulama, hindi mo ito nabibili ang ilm. Hindi mo nabibili. Hindi mo ito nabibigay na para bang pahinga ng bayabas. So binigyan ka ng bayabas physically. Pahinga ng pera, binigyan ka ng pera. Hindi ganoon. Hindi nabibigay yung ilm. Hindi ito parang material na kapag hiningi mo ay material na physical na nakukuha mo yung bagay na yun. Ang ilm ay pinag-aaralan. At kung gaano ka kasikap mag-aral, ganun ibibigay ng Allah Ta'ala. Kasi yung ilm galing sa Allah. Ang atin lang ay pag-aralan. Kapag ibinigay sa atin ng Allah Ta'ala, saka pa natin makakamit ng ilm. Kaya sa Quran na sinasabi ng Allah, fa'alam, magkaroon ka ng ilm, mag-aral ka, ay ta'allam. Fa'alam ay ta'allam. Ang ibig sabihin nun ay mag-aral ka. So sa pag-aaral, para magkaroon ng kaalaman, hindi ito pag-aaral na kapag inaral mo, agad-agad mo makuha. No. Kundi hatta ta'alam, hanggang sa malaman mo. Ibig sabihin, kapag hindi mo alam ang isang bagay, aralin mo. Kapag hindi mo pa nakuha, aralin mo pa. Hanggang sa maaral mo. Hindi mo nakuha ngayon, hindi ka na nag-aral ulit. Kinabukasan, ayaw mo na. Hindi mo makukuha yung kaalaman. So mag-aral hanggang sa malaman. Annahu la ilaha illallah. Tunay na siya Allah Ta'ala na walang ibang Diyos maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So gaano mahalaga itong pagkilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabi ng mga ulama, si Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sa kanyang sinabi, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatillah. Hindi magkakaroon ng validity, hindi magiging valid ang anumang uri ng simba, anumang uri ng amal, ibadat, ng alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung sambayan natin, yung zakat natin, yung puwasa natin, hindi magkakaroon ng validity, hindi siya acceptable, hindi siya katanggap-tanggap, maliban, sabi ng mga ulama, pagkalipas ng pagkaroon ng pagkilanlan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkalipas ng ma'rifah. Pagkalipas ng ma'rifah. So itong ma'rifah, mga alipin ng Allah Ta'ala, ay mayroong daan. Mayroong itong mga rukun para makamit mo yung ma'rifah. Para makamit ng ma'rifah, mayroong itong daan. Una, ay magkaroon ng yakin. Magkaroon ka ng yakin, 100% na paniniwala. Walang pagdadalawang isip. Maniniwala ka sa Allah Ta'ala na 100% na walang pagdadalawang isip. Hindi pwedeng 99.9%.
Meron pang kulang dyan. Hindi kaya 99.99999%. Hindi siya naging 100%. Ang kailangan sa marifa ay yakin. Ang yakin ay 100%. So pangalawa,